underestimated yung laki ng gagastusin sa pagpapagawa ng camera. I thought na 5K is more than enough budget para maayos siya, and hindi na practical kung lalampas pa ako dun sa budget na yun. Pero nung dumating yung mga parts na kailangan ko at nalaman ko na those parts are hard to come by, naisip ko na sige, pagawa ko na lang siya, kahit papano magagamit ko na yung camera. At kung isipin natin, mas makakatipid ako kaysa bumili ko ng bago. Nag-decide ako pagawa yung camera. At least ngayon, magagamit ko na siya at hindi lang nakatambak at hindi mapakinabangan. Medyo mahirap na bumili ng camera ngayon, mahal na. At isa pa, yung mga lens na nabili ko para dito sa EOS M system ng Canon, masasayang. So, kung magpapalit man ako ng camera, dapat same system ng Canon M50. So, this is the camera, the Canon M50. Nabili ko siya sa abroad noong 2019, second hand. Maganda siya, mura, magaang. So kung mahilig ka sa street photography, saktong-sakto to, hindi ka mangangawit habang nag-shoot. Reliable siya, kaso around siguro mga 2 years ago, nagsimula na siyang magloko. Minsan gagana, minsan hindi. At eventually, hindi na siya gumana, tuluyan nang nasira. So maybe few months ago, dinala ko siya sa Quiapo para pagawa. Maraming mga technician na nagsabi doon na palitan ko na lang dahil malaki kagastusin ko sa pagpapagawa nito dahil yung pyesa mahal. Pero di ako nakinig, naghanap ako ng technician sa ibang lugar as far as Santa Rosa para lang magawa at makatipid ako. So ngayon, okay na siya, gumagana na siya. Magagamit ko na siya uli for street photography. So while I'm riding to my destination, disclaimer lang po muna, I'm not a professional photographer. Marami pa po akong dapat matutunan, marami pa dapat pag-aralan. I just shoot what I see and hope na maging maganda yung results. So if you notice anything wrong with my photos, please let me know in the comments section below. Welcome po mga feedback at any tips and tricks na masasuggest nyo will be greatly appreciated. Subscribe na rin po and help me grow my channel. Medyo naging madalang yung upload ko ngayon. Hindi ako gaano nakaka-ride dahil naging abala ako sa buhay, sa family. At isa pa, wala rin akong budget. Alam niyo naman kung babiyahe tayo, kailangan natin ng budget for gas, for toll, pagkain, minsan yung parking kailangan natin magbayad, or mga entrance ng mga lugar na pupuntahan natin, minsan kailangan natin i-consider din yun. Siyempre, mga iba ding mga pagkakagastusan along the way. Mahirap kasing lumakad ng sakto lang yung dalang pera. Dapat kahit papano merong extra para in case na magkaroon ng emergency, meron tayong mabubunot. Kung wala, nga dami ko sanang mga naka-line up na destination, kaso yun nga, unfortunately budget won't allow me to do so. So dito na lang muna tayo sa lugar ko, dito sa Manila, paikot-ikot. Lalo na ngayon na saktong-sakto na naayos na yung camera ko. This give me an opportunity to practice more on street photography at makita natin kung nasa na tayo in terms of paggamit ng camera, yung composition, kung tama ba yung mga settings ko, yung mga light ko. Malalaman natin ngayon kung ano na nga ba talaga yung kakayanan ko, and hopefully makakuha ko ng mga magagandang shots na may post ko sa Instagram. So if you want to see yung mga nakunan kong mga picture, follow me on Instagram, 5150 Randy Sanmig.
5150 Randy Smith. Yun yung handle ko sa Instagram. So doon ko pinopost yung mga pictures na nakukunan ko on a daily basis dahil meron akong 100 days of pitik. So everyday nagpo-post ako doon ng mga pictures na nakukunan ko daily. Pwede rin nyo ako i-follow sa Facebook, Randall San Miguel or Randy San Mig. Makikita nyo doon yung mga uploads ko. Kung nandito kayo sa Escolta at nahirapan kayo makahanap ng parking, meron ditong building, P-Secure. Parking siya, 60 pesos for first 3 hours and then additional na 20 ata sa mga succeeding hours. Maganda siya, maayos, bago. Safe na safe yung mga sasakyan nyo, may security. At may magandang view ng post office. Lugar na to for street photography. Meron siyang mga contrasting images from dito sa modern bridge papunta sa dinidevelop na esplanade sa kabilang side to the old abandoned buildings dito sa area na to going towards sa oldest Chinatown in the world, sa Chinatown. So maganda dito magsimula, then I work my way around this area papunta dun sa kabilang side and let's see kung ano yung mga images na ma-produce ko. Tara, let's! Few things I realized today while using this camera. Unang-una, it's working fine. Maayos na maayos siya. Parang nga siyang bago eh. Pero yung exterior niya, syempre, may damages na siya sa tagal ko nang ginamit. Pero in terms of functionality, maayos na maayos siya. Wala akong problema. Parang bago nga eh. Na even yung mga settings ko, na-restore siya sa factory setting. Kaya medyo natatagalan ako mag-compose ng mga shots ko. Dahil nalilito ako sa mga preset na ginawa ko dati, wala na. So, kailangan ko munang minto ngayon. Pag-aralan ko, iset ko ulit. Ibalik ko dun sa dati kong setting para maging maganda yung flow ko. Tuloy-tuloy yan. Wala tayong storbo. Yes.
Mag-hi ka, hi! Medyo struggling ako ngayon sa mga shots ko. Siguro ginagamay ko pa yung camera. Hindi naman sa hindi ako nakakapag-shoot. Lagi ko naman dala yung phone ko wherever I go. So, nakakapag street photography ako using my phone. Pero iba yung feel ng camera eh. Iba yung attitude mo when you're holding an actual camera. Iba yung approach mo. You see things differently. At isa pa, merong certain look and feel ang smartphone compare sa camera. Pero that's me personally. It may be different sa ibang tao, pero para sa akin, mas gusto ko yung may control, may masaset ko kung ano yung gusto kong look nung particular na scene na kukunan ko. At compare din sa phone, parang pag nag-shoot ka with a camera, meron talagang intentionality. Hindi tulad sa phone na parang instant lang, anytime parang quick draw. Pwede mong bunutin then shoot. Titigad ko lang dito si Kuya. Merong namamahinga na mama. Siguro pagod at nagre-relax bago bumiyahe sa malayong lugar. So, titignan ko lang muna siya and then punta ako dun sa kabilang side and see ko ano mga shots na makukuha natin dun. Ikutan ko lang si Kuya. From this side, I think hindi ko pa siya nakukunan dito. Lagi lang up close or on the bridge mismo. So ngayon ko lang siya makukunan dito. Medyo nagandaan ako dun sa reflection ng bridge sa water. Nagpo-form siya ng circle. So try natin makapture siya with my 56mm. Hindi ko lang alam kung ano kalalabasan using that lens dahil dalawang lens ang dala ko, isang 16mm at 56mm. So I think mas sakto rito yung 56mm dahil masyadong wide yung 16. So tingnan natin kung ano maging resulta. Sana maganda kalabasan.
nandito na ako sa kabilang side ng bridge, dito sa may Esplanade. Hindi ko alam kung ano expect ko dito sa lugar na to. Wala akong ganong nakikitang inspiration na ma-shoot. Ito, nandito yung Ilog Pasig, nasa likod ko yung LRT, then sa kabilang side ko tong post office, nasa harapan yung bridge. So lahat yan, mga nakunan ko na. Hindi ko alam kung anong angle pa ang gagawin ko dyan para magkaroon ako ng exciting shots. Pero tignan natin, lakad-lakad tayo hanggang dun sa kabilang side, yung ginagawa nilang bago dun sa may Intramuros area. So tignan natin, baka along the way may makita akong interesting things. And let's go. Angulo rito, mas wide siya. Magagamit ko yung 16mm ko. Mas kita tong side ng Esplanade, tapos yung river, and then yung kabilang side. So saktong-sakto rito. Dito na lang ako kukuha. Ganda. Maganda yung ginawa nila rito. Magandang pasyalan ngayon dito sa Manila. I'm sure itong mga space na to, pwede itong maging coffee shop, novelty shop, restaurant. Then baka mapuno ng tao to. Sarap tambayan. Parang Europe, parang nasa Paris. Yung alfresco ang dating. Hindi nga lang presko yung tubig, pero okay na rin. Masarap din mag-run dito kung tatakbuhin mo tong kabuuan nitong Esplanade. From the Binondo Bridge, pababa dun sa kabilang side, then akyat dun sa kabilang bridge, sa Jones Bridge, ikot dun sa kabilang side ng Esplanade, pabalik dito. Medyo maganda-gandang workout din dun.
Ito yung gusto ko sa street photography. Ito yung activity na kahit mag-isa lang ako, magagawa ko to. Next sa motorcycle, ito yung bagay na na-enjoy ko. So kung hindi ako makabiyahe, lalabas na lang ako para mag-shoot and capture life as it happens. So nakakatuwa pag hindi nga ako gumagawa ng video ng mga ganito. Minsan by myself lang nagsasalita ako, wala akong kausap, ako lang mag-isa. So parang kahit may mga taong makarinig sa akin, parang weird ang dating, pero para sa akin therapeutic eh. Kaya na-enjoy ko siya. Isa pa, instant yung gratification pag nag-compose ka ng picture, nag-shoot ka, makikita mo agad yung result. Pwedeng matuwa ka, pwedeng hindi. Tulad ngayon, madaming mga images akong hindi ako satisfied, pero may ilan-ilan din akong nakuna na wow, ayos yun na, parang kaya ko na pala gawin yun. So I end the video here. Gusto ko sanang makapture yung sunset, kaso makulimlim, parang uulan. So time to go home, baka abutan pa ako ng ulan sa kalye.